Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sobrang saya ni Shania, lalo pa at sama-sama pa rin silang pamilya. Kinuha na ni Rhea ang pamilya niya ilang araw matapos sila makapag-usap at ang pinaninindigan ng ina niyang ayaw na sumama ay nalusaw nang umiyak siya at nakiusap na sumama na sa mansyon. At ngayon ay nakangiti siya habang nakikita ang ina nag-aasikaso ng halaman habang ang bibi bunso naman niya ay nasa stroller. Nang bumukas ang pintuan, ay kaagad siya naglakad, papalapit kay Rhea at syempre, pinupog ng halik ang mukha ng bossing niya at naglambitin pa. And she got a warm smile in return, a very loving gaze. Let's go. I have an important golfing lesson to attend with some of my business partners. Baka hindi ako makasundo, babe. Will you be fine? He asked plainly, but she pursed her lips and starts to march. Naman kasi, marahas niyang kinamot ang ulo at tinatamad na inalaylay ang mga balikat at mag-isang naglakad papunta sa hagdan. Puro na lang business, business, business. Sundo na lang ang akin, hindi pa mabigay. Tapos ako naman, tihaya ng tihaya. Kumamot ulit siya sa ulo pero tawang naririnig niya sa may likuran. She doesn't want him far, she wants him near. Kung pwede nga lang niya itong ilagay sa bag niya ay bitbitin sa eskwela ay baka ginawa na niya. Totoong adik na adik siya sa mukha ni Rhea at may ninako pa nga siyang litrato sa album nito na nakatago sa closet nila. Maya't maya niyang sinisilip iyon sa loob ng bag at digil na hinahalikan kapag wala nakatingin sa loob ng classroom habang nagkaklase ang professor niya. I'll pay you 50,000 baby, alok na to sa kanya, pero lalo na lang siya napasimangot. You pay me 50,000 and you pick me up, she demanded hastily, but he had let out another chuckle. Jesus, ako na nga magbabayad, ako pang susundo. Hahabol-habol ito sa kanya sa may gitna ng hagdanan. O sige, ikaw ang magbuntis at ako ang magiging CEO at magbabayad sa'yo. Irap niya sa boyfriend na tumawa ulit saka hinawakan na siko niya habang bumababa sila. Kung dati, niutot nito ay hindi niya marinig sa kalawakan ng bahay. Ngayon, ay napupuno na ang mansyon ng mga tawa nitong para nakakahuli ng puso ng babae. Parating maingay sa paligid, lalo na kapag umuuwi na mga tiya niya na hindi pa rin pinababayaan ni Rhea na mag-isa. At laking pasasalamat niya dito. Araw pa man lang ang lumilipas, simula na magtapat siya ng totoong damdamin at parang ang laki na ng ipinagbago kaagad nito. She never pays attention to his warped attitude because she never wanted him to get offended. And besides, Shania loves to see Rhea incomparably happy. Parang ang laking kaligayahan din sa puso niya na siya ang dahilan ng kasiyahan nito ngayon. Who will ever think that a woman like her, who never existed in the society, would make a man like Rhea feel contented and happy? Tuloy-tuloy siya at kunwari itampo pa rin pero ipinihit siya nito. Okay, fine. I'll see you 12:30, Mrs. Villa del Rey. Napahagikik na siya at pinatulis na mga labi. Sabi mo yan, irap niya, pero naglambitin na naman sa leeg ni Rhea at walang kasawa-sawang hinalikan ng binata na gumanti naman kaagad. Isang-isa na lang at mukha na itong Christmas tree at shy Christmas balls. Mahilig sumabit kahit parang botete ang tiyan. They stopped from kissing each other when all his men came running inside the house. Nga si Shania at napahabol ng tingin kina Luta nang tumango ang mga iyon sa likod ng hagdan. Yuhu! Luterio, my baby boy, pakendeng-kendeng na parang pato na nalabasan ng pagtukaan tiya luming niya kaya natawa siya. Naka-uniforme ng matanda ng pang-janitress sa studio ni Rhea at ang laki ng bag na dala. Mamahalin pa dahil may nag-alok daw sa opisina ng binata ni isang sales representative at binilhan naman ng isa ang mga nanay niya, pati na sina Jocelyn at Yaya Pia. At sa kanya ay walang dala. Lintik, naalala ang mga gurang samantalang siya na may dala-dala sa loob ng tiyan ikinalimutan. Cash na lang daw sa kanya kasi mukha naman daw siyang pera. Let us go na, bebe boy.
Ihatid mo na ang mami pie mo sa opisina, sabi pa ni Yon na tumingin sa paligid. Lumakas ang tawa niya at saka hinila si Rare papalabas ng bahay at sa may kotse siya tawa ng tawa habang nakatakip sa bibig at ito naman ay titig ng titig sa kanya. And a little later, when maybe he could no longer control it, he hugged and caressed her tummy. Love mo na naman ako, no? She quits laughing and faces Rare with a playful smile. Sobra, pahalik-halik ito sa pisngi niya. Papunta sa may tainga, kaya napahagikik siya. Nang tumingin naman ang nanay niya, ay nakangiti iyon habang nakatingin sa kanila. Mabuti naman at hindi na siya sinasaway ng ina niya kapag nakikita sila ni Rare na naglalampungan. Ngumingiti na lang ang may edad na babae at naiiling na umalis sa harap nila. Puro kalokohan ang bitbit mo rito sa bahay ko, Rare whispered on her ear which made her giggle. Ayaw mo? Aalis na kami. Nagkunwari siya humakbang pero hinuli kaagad nito ang baywang niya at hindi siya pinakawalan. No baby, you can only leave this place when I'm already gone at wala naman akong balak umalis. Ang sarap kaya ng buhay dito. Masarap ang pagkain, masarap matulog, may katabing gwapo sa gabi, may umulan madalas. She bobs her brows and he laughs at it. May pera, she bobs again. Gigil na niyakap siya ng binata sa likuran at mariin hinalikan sa pisngi. She holds onto his hands which were firmly locked on her bump and looked at the whole mansion. May maayos na bubong na nasisilungan kapag umuulan. Walang baha na dapat katakutan tuwing tumataas ang tubig sa ilog. Hindi tumutulo sa loob ng bahay. Hindi nababasa kapag bumabagyo. May makakain, seryosong sabi ni Shania habang si Rare naman ay nahalik lang sa may ulo niya at nakikinig yata. I had the worst life beyond what you could imagine. I had a very different life than what you have. Umaasa kami sa relief kapag may bagyo. Hindi ko nga alam kung nakakakain na ng NFA na kung minsan dilaw na sa sobrang pagka-stock yata at may amoy pa. She tilts her head and glances at him. Nakangiting umiling ito, ngiti na para may halong awa at pagmamahal. Hindi ka pa nakatikim? May kasama yung 2 latang sardinas, kapet asukal, noodles na kailangan mong pilahan para makuha. Minsan, noong bata ako, nararanasan ko pang maitulak sa pila ng mga taong akala ay mauubusan sila ng pantawid gutom. Naiipit ako pero nagtsatsaga kami ni nanay para lang kahit paano may makain kami kasi masaya na kami kahit noon lang. Naiiyak na kwento niya. You're breaking my heart. Rare bows his head and pressed his forehead against her head. Para alam mo kung anong klase ng buhay meron ang babaeng pinili mong gustuhin. Sagot naman niya. I don't just like simply like you. I love you. Tila ba ina sa sagot nito kaya napangiti naman siya. That makes a huge difference. Don't dare say I like you. Say love you. Kahit sino ang magtanong, sabihin mo, mahal kita. At ayoko na maririnig na sasabihin mong gusto lang kita. Naintindihan mo? He holds her jaws. Opo. Sungit. Naintindihan po. She nodded. Pinahid niya mga mata. Nakakatawa lang din yung ibang tao na manghusga sa pinanggalingan ng ibang tao. Nakala mo sila lang iyong nakaupo sa ginto at kumakain ng 3 beses sa isang araw. Nanghuhusga sila sa mga babaeng katulad ko na minsan na kumapit sa patalim para lang mabuhay. Pero kung minsan, higit pa ron ang tunay na dahilan. Mas tinitingnan nila yung uri ng trabaho kaysa sa laman ng puso at damdamin ng mga babaeng katulad ko. Hindi nila alam na wala ng choice kasi wala namang matinong trabaho para sa isang estudyante na katulad ko na makakakuha kaagad ng pera para madugtungan ang buhay ng mga mahal ko. We don't have anything. No certificate of land titles to present which can serve as collateral for a loan. No car to use for an amortization. Kahit nga bisikleta wala. May bahay, hindi naman sarili ang lupa. May bahay, tagpi-tagpi naman na pwede na akong gahasain ng aswang. Natawa siya sa sarili niya pero hindi kumikilos si Rare. Pero gusto kong malaman mo na hindi ang mga dahilan na yon ang nagtulak sa akin para gustuhin at mahalin ka. Hinanap niya mukha nito nakasiksik sa may ulo niya na para bang sumakit niya ang bunbunan sa kakapakinig sa kwento ng buhay niya. Sana, kahit kailan, huwag mong isipin na material na bagay ang dahilan kaya nandito ako. Kasi kahit na mamulibi ka pa isang araw, sasamahan pa rin kita at mamahalin. Kasi alam mo kung anong kailangan ko? Tanong niya rito
at saka siya tuluyang pumihit para yakapin ito sa batok. Alam mo kung anong kailangan ko sa'yo? She smiled as she tiptoed to kiss him. Hinalik-halikan niya ito sa labi at wala naman tong kaimik-imik. Pagmamahal at importansyan kailangan ko na ibinigay mo sa akin. Aniya kaya ngumiti si Rare. 8:00 na. Yung isang babae na papasok riyan. Kanina pa panghalik ng panghalik. Nagmamasaral yata ng major in kalandian with matching kakatihan. Daldal na naman ang nanay niya, kaya napatingin si Rare ng matulis ang mga labi ni Shania habang naghahalikan sila. Hop in and let's continue it inside the car. Alam mo naman si nanay, anito sa kanya, kaya humagikik siya sa katumingin sa ina. Mana-mana iyo nanay ko, diba? Ang nanay kasi nagmamasala sa kagagahan with matching kalokohan. Ay buwisit kang bata ka. Tumatawang binilata niyang ina bago siya tuluyang sumakay sa sasakyan. Bye nanay, paalam ni Rare kay Sonia, kaya ngumiti sa Shania habang nakatingin dito. Bye-bye, mag-ingat ha mga anak, sagot naman ng nanay niya, kaya sumaludo naman ang isa bago umikot papunta sa kabila. Maya-maya pa, ay lumabas na rin si Luta habang naka-abresyete naman ang dalawa niyang matronang tiyahin sa magkabilang braso ng kawawang nilalang. Boss, magsusuicide na ako, nakangiwing sigaw ni Luta nang halikan iyon sa pisngi ng dalawa at sabay pa. Rare just laughed at shook his head. Ihatid mo na siya sa studio. You must be happy. At least, may girlfriend ka na. Dalawa pa. Natawa siya ng malakas sa halos mangyak-ngiyak na mukha ni Luterio at nang tumingin siya kay Rare ay para nahihiwagaan siya sa ngiti nito habang binubuhay ang makina ng kotse. Ay sus! Masaya ang bossing ko. Biro niya. He glances at her and grins. I just imagined how my life really changed since you came in. You brought a lot of headache to me and now brought a family who brings a lot of headache to my men's lives too. A kind of headache I'll always love to have. His grin turns into a charming smirk. Ibig sabihin, ay totoong tanggap nito talaga ang pamilya niya at kung ano ito kapag pumupunta sa kondo ay ganoon pa rin simula noong lumipat ang pamilya niya sa bahay nito. Parang halata nga na makulay ng mundo ni Rare ngayon. Hindi tulad noong araw na dumating siya na parang kahit na mga suot nitong damit ay nagpapakita ng tunay nitong buhay. Palaging itim at ultimo wallpaper ng cellphone ay itim. Now, he looks glowing in his colorful shirts, in plain whites and even his phone changed. Nang makakuha ito ng panibagong cellphone, pinalitan na nito ang wallpaper. Mukha niya nasa lock screen at baby bump niya nasa home screen. Most of the time, she finds him staring at her basic Nokia 2100 and half he'll smile while gazing at it. Nakadisplay iyon sa pinakagitna ng glass shelf sa walk-in closet nila. Napapalibutan ng mga iba't ibang mamahaling pabango ni Rare na parang hindi naman nga halos lahat magamit. Sa tuwing pumapasok ito roon, ay wala yatang oras na hindi ito tumitingin sa cellphone niyang luma na para bang iyon ang sentro ng lahat na nakadisplay doon. Minsan nga, akala niya baliw ng boyfriend dahil santo yata na dinadasalan ang lintik na aparato na yon. Pero hindi naman kasi tumititik lang. And one day, when she finally noticed, and it was just yesterday, he told her why he's always looking at it. This thing reminds me of how my life warped from something dark to something bright, from plain monochromatic till you came and scattered different colors everywhere, and for how this young woman who looked at herself like a little piece of crap made me feel loved and taught me how to never hate at all. Those were so sincere, and it even made her cry when she turned around. Kabog na kabog ang mundo nito kapag nagdiniloko siya, pero ang mga simple nitong pagpapahalaga sa kanya ay totoong iniiyakan niya dahil ni minsan sa buhay niya ay hindi niya inakala na may lalaking papansin sa kanya at pagmamahal ng tunay. Totoo, walang bahid na pandidiri, walang panghihimasok, at walang anumang hinihingi na kapalit, basta ang palagi lang itong uuwis at nakikita niya. Basta lagi mo akong bibigyan ng pera, para lagi akong pasakitin ng ulo mo kung gusto mo naman pala na konsumisyon ko sa buhay mo. Sagot ni Shania kay Rare na natawa lang sa kanya. Sure, mabilis sa sagot nito. She grabs the cap and puts it on his head while he's driving. Sinipat niya ito ng tingin at ang pogi-pogi nito sa kulay puti na polo shirt at puti na golf cap. He looks so brilliant, so neat, and so gorgeous. Ang gwapo mo.
May babae roon? Paangil na tanong niya, kaya napangiti ito. Hindi ako papasok sa eskwela. Sasama ako ron. Nanulis ang mga labi niya at napahadukip-kip. It will not matter, babe. Kahit naman 100 babaeng kasama ko ron, hindi ako magloloko. Malay ko ba? Sa tindi na kamandag mo at hilig mo, anong tingin mo? She frowns but Rare chuckles. Gosh, I never knew you really love me that much. You're so jealous. Umirap si Shania at pumiksi. Kasi, nai-insecure ako. Mayaman sila at... No, seryosong sagot nito, kaya napatingin siya. I love you for who you are and rest assured that I'll never cheat on you. Palagi mong sinasabi na mahirap ka at walang kumpara sa kanila. Pero para sa akin, hindi. I don't want you to keep on degrading yourself and to never keep on thinking about how low your life has been. It will never matter to me. You got that? Kinuha nito ang kamay niya at hinawakan ng mahigpit. Tumango siya at saka ngumiti. Call me when you need me or text me every second of the day. I don't care, for I won't get tired reading your messages ever. Tumango ulit siya at ngumiti, saka naman ito hinalikan ng kamay niya ng paulit-ulit habang nagmamaneho. Rare can't even blame Shania and he's still finding a better way to make her feel so secured. Kahit nasabihin na makasal na sila pagkatapos ito manganak, ay hindi pa rin niya masasabi na matatanggal ang takot na yon na maipagpalit niya ito. He feels the same and their status in life has nothing to do with his dread. Jealousy is always a part of loving. That's what he had learned for being in love. Simula nang maramdaman niya na mahal niya ito, kasama rin na napuno ng takot ang puso niya. Kung ito ay estado sa buhay ang main concern, ang pagkakamaling na ibenta ang sarili para sa nanay at kapatid, siya naman ay ang kagaspangan ng ugali na naipakita niya rito noon na hindi niya maipapangako na hindi lalabas kapag nasaling ulit ang galit niya, lalo kung may makikialam dito. Pero sa edad niya, alam niya kaya nila magtulungan parehas para mas lalo sila maging matatag at maging mapagtiwala sa isa't isa. He trusts her, only that he doesn't trust the people who surround them. Kailan lang ay tinangka silang sirain ng dalawang tao na gustong makuha ang pagmamahal nila para sa isa't isa. They never let those people win and made his final warning. Kinausap niya si Rodel, kaharap si Shania at pinagbantaan niya ang lalaki na oras na paiyakin ulit at sakta ng kalooban na magiging misis niya, tatanggalan niya ng magandang kinabukasan ng professor. He won't let that guy find a decent job as well as fly a plane. He can do that, but he chose to give Rodel a final chance as well as Che. At malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi niya na kapag ginilo ulit ng babae si Shania, hindi lang basta simpleng trabaho ang mawawala sa babae. Dahil sisiguruhin niya na mawawalan iyon ng lisensya sa pagkaabogada. He already terminated Che and it was also his uncle's decision. He's not afraid of anybody. Kahit pa maghiganti iyon sa sobrang inis sa kanya, he can always hire hundreds of bodyguards to protect Shania. Mas natatakot siya sa pwede magawa niya sa babaeng iyon na mukhang makatipas sa higad. He could kill for Shania and kill for their kids. Kung noon, wala nakapagprotekta sa kanya sa kabila ng yaman ng pamilya niya, iyon ang kaisa-isang bagay na sisiguruhin niyang maibibigay niya sa binubuo niyang pamilya, sa mga magulang ng dalaga at sa lahat ng mahal nito. Mga kafelisidad, nakakakilig naman. Kita-kits po sa huling yugto. Kaya naman, abangan!